Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi nga ni Mama, it's October. Nasa huling quarter na po tayo ng 2024. Grabe, ang bilis. Ang bilis ng panahon. Gugulat na lang tayo, Pasko na. Tapos New Year na. Tapos 2026 na. Ang bilis. Magandang gabi po sa ating lahat. How are you this evening? Mukhang maganda naman po yung panahon ngayon. No? Maliban sa mga kababayan natin na may ulan, pero dito po sa atin mukhang okay naman. So, kumusta po ba kayo? Kumusta ang inyong October so far? Sige po, batiin na natin yung ating mga classmate. Una po sa lahat, si Ate She from CTJ Union. Magandang gabi po. Andito na din si Tita Mar, Tita Helen, Tita Mabel, si Tita Jang, Tita Alma, Teacher Pete, si Tita Maming, Tita Guy, ang aking mother. Andito din si Tita Babes at si Bishop. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nandito na po kayo, mag-comment lang kayo para malaman po namin. Sana magtanong kayo sa topic natin. Ha? Hindi ko alam kung meron po kayong mga tanong pero tignan natin. Ninette Carpio, magandang gabi po sa inyo. Sige po, mag-comment lang kayo dyan. Magparamdam po kayo mga kapatid. Tita Tess Merillo, magandang gabi po. Kasama ng Merillo family. Birthday po ni Tatay Frank. Napakalapit na ng birthday. Batiin natin si Tatay ha. Sa Friday, ang birthday ni Tatay Frank. Ayan. Ilang taong ka na, Tatay? Ninette Carpio, magandang gabi po. God bless you po. Ilang taon na ba si Tatay Frank? Alam ko parang kaka 50 years old lang ni Tatay. Wow! Sige po, nandyan na ba kayo? Mag-comment po kayo. Ipaalam niyo sa amin. Mag-check lang po ako. We are now at 18. Praise God. Konting hintay lang po tayo para sa iba. Nandito na din po si Lori Barrera. Ayan, Ninette Carpio. Si Tita Agnes. Ay, Tita Mary. Kapatid po ni Teacher Pete. Si Tatay Frank. Yan. At birthday ni Tatay Frank sa Friday. 78 na daw siya. Matagal pa po birthday ko. Si Jonathan, nandito na din. Magandang gabi, bro. And si Tita Lilia. Magandang gabi po. Pati si Tita Nati. Good evening, good evening. Mukhang nandito na po ang karamihan. Pwede na tayo magsimula. Pwede na. Okay. Tita Beng, magandang gabi po. Okay, sige po. Dito na yung ating mga classmates. Samahan niyo po ako at manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat po sa panibagong linggo na binigay mo. At salamat, Panginoon, dahil kahit anuman po ang aming pinagdadaanan ngayon, ito man po ay personal or sa aming pamilya, sa trabaho, o anumang bagay, Panginoon, na nagpapabigat ng aming damdamin ngayon. Nawa po, Lord, ikaw po ang
tumagpo sa amin sa lahat ng ito. Tanggalin mo po, Panginoon, yung mga agam-agam, mga pagdududa namin sa iyong kakayahan. We know that you are all-powerful, Lord. Alam po namin, Lord, that you are in control. Kagaya nga po sa pag-aaralan namin ngayong gabi. Kahit sa gabi na ikaw ay dadakpin, you are still in control, Lord. At yan po ang pinaniniwalaan namin sa aming mga buhay. Kahit mabigat po yung aming pinagdadaanan, kontrolado mo po ang lahat ng ito. At meron kang layunin, meron kang inaayos, meron kang ina-accomplish sa amin gamit itong mga pagsubok na ito. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Hinihiling po namin na kumilos ang banal na spirito sa buhay po namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom and understanding. At nawa po, Lord, sa aming pag-aaral, wala pong ibang madakila. Hindi po yung karunungan namin, hindi po yung aming mga alam, kundi ikaw lang po, Panginoon, sa aming buhay. Pagpalain mo po yung mga classmate po namin na nagbabiyahe pa uwi, ingatan mo po sila, and i-bless mo po, Lord, lahat ng gadget, lahat ng internet connection, pati din po yung mga puso at isipan namin, Lord, i-consecrate mo po ito para sa pag-aaralan namin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang pinakamainam na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa mga classmate natin. Nakakarating lang po. Tumuloy na po tayo sa ating praise and worship. All the honor and all the praise, for it's all to you, Jesus. It is all for you, God. We worship you, Lord. We enthrone you, Lord. We enthrone you, Jesus. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come
Palakpakan po natin ang Panginoon. At purihin natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano naman ako ng candy? Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Good evening po. At pang-ilan na nga ba natin to? 109th. Alam niyo po bang 109th lesson na natin to? In other words, more than 100 na yung mga topic natin sa New Testament. Yan, simula nung nag-aral po tayo ng Gospels. So obviously, marami po tayong na-miss. May mga hindi po tayo na tackle na mga kwento, mga parable, merong mga himala na hindi din natin napag-usapan kasi yung iba sa kanila ay halos magkapareho lang din naman. Pero for the most part, 100 mahigit na lessons na po ang pinag-aaralan natin. At ngayon pa lang tayo hahantong sa punto kung kailan dadakpin si Jesus. And then siya po ay eventually ipapako sa krus.
So, whenever we talk about Jesus, ito yung madalas na alam ng mundo na siya ay namatay. Pero isn't it amazing na ang dami ding kwento, ang dami ding lesson nung buhay pa siya. Kasi syempre, hindi naman siya napunta dito sa lupa tapos namatay siya agad. Ang dami niyang tinuro, ang dami niya, hinanda po talaga niya yung mga disipulo para sa kanyang pag-alis, sa kanyang departure. So, last week, yan po yung ating napag-aralan. Okay? Na we talked about Jesus praying in the Garden of Gethsemane. Kasama niya yung kanyang inner circle, di ba? Si Peter, James, and John. At imbis na kasama niya talaga sila na nanalangin, abay nakatulog po itong tatlo. Pero nung pagtapos ng Panginoong Jesus, nakita po niya na merong malaking grupo ng mga sundalo, mga Jewish leaders, na papunta sa kung nasan sila. So, ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Jesus is arrested. Ayan, lagay nyo nga po sa comments, arrested. Sige po, lagay nyo sa comments, arrested. Meron po ba ditong na-arresto na? Ay, parang pangit naman ito. Or nakakita na po kayo face to face ng taong inaaresto. Di ba madalas nga pag merong inaaresto, ayaw ipakita yan sa mga bata. Lalo na kung magulang nila yung inaaresto. Sinespare yung mga anak doon, hindi pinapapunta. Kasi nakakahiya, lalo sa panahon natin ngayon, nakakahiya yung ikaw ay maaresto. Kahit na baseless yung accusation sa'yo, the fact na merong dumakip sa'yo, ay parang nakakababa ng reputasyon. So, can you imagine, etong arrest ay mangyayari hindi sa kung sino mang kriminal, hindi sa kung sino mang normal na tao, kundi kay Jesus, sa anak ng Diyos. Jesus will be arrested. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon at sa mga susunod na, sana by next week tapos na po natin to. Pero basically, ito po yung ating text. Ayan. Lahat ng gospel ay merong version ng pagka-aresto kay Jesus. Ayan. Luke chapter 22 po ito. And John 18. Matthew 26, Mark 14, Luke 22, and John 18. Ayan. So, sige po. Simulan na po natin. Let's go to John 18. Doon po muna tayo. Tatalon-talon tayo. Okay? Verse 2. Sabi po dyan, Now Judas, who betrayed him. Alam niyo po itong itong phrase na ito, who betrayed him. Makikita po natin yan throughout the Gospels, lalo na sa gabing ito. Na para bang, syempre ayoko namang husgahan yung mga disciple, no? Kasi hindi natin alam kung anong naranasan nila at this moment. Pero I can just imagine, galit na galit po talaga sila kay Judas. Kasi you have to realize, no? Nung Last Supper sila, 'di ba, pinaalis muna ni Jesus si Judas. Sabi niya, kung ano man yung binabalak mo, gawin mo na. Kasi alam ni Jesus yung puso ni Judas, alam niya yung plano niya. Alam niya yung kanyang schemes with the religious leaders. Pero yung mga disipulo, yung ibang disciples, hindi nila alam, hindi nila na-gets. Bakit pinaalis si Judas? Akala nila meron lang pinapabili. So, throughout the night, siguro iba sa kanilang tataka, nasa na kaya si Judas, ba't hindi pa siya bumabalik? And then, ito na yung susunod na senaryo, na si Judas may kasama ng mga sundalo. So, I can just imagine, no, yung mga disipulo, nung sinasariwa nila yung mga nangyari nung gabing ito, lalo na si Matthew saka si John, sila yung dalawang apostle na nagsulat ng Gospels. Galit na galit siguro talaga sila kay Judas.
Kasi wala silang kamalay-malay na yan pala ang pakana, yan pala ang plano nitong si Judas na ito. Anyway, sabi dito, now Judas who betrayed him. Yung phrase po na yan ay palagi nating mababasa. Knew the place because Jesus had often met there with the disciples. So ano po ibig sabihin nito? Actually last week, binigyan ko na po kayo ng preview tungkol dito. Kasi if you remember, we talked about this. Jesus often spent time on the Mount of Olives and in the Garden of Gethsemane with His disciples. So, yan po ang kanilang basically naging campsite. Kasi syempre, Passover Festival. Maraming Hudyo na pupunta ng Jerusalem. So, kung meron ka mang pambayad ng lodging, ng hotel, or ng inn, baka maubusan ka din ng space. Kasi sa dami nga ng mga Hudyo na nagpe-pilgrimage doon sa Jerusalem. So, marami sa mga Hudyo na ito na dayo. Hindi na lang sila naghahanap ng hotel. Doon na lang po sila sa Mount of Olives nagka-camp. And particularly, etong Garden of Gethsemane. Dito po madalas daw tumatambay sila Jesus at yung kanyang mga disipulo. Doon sila nagka-camp pag magpapahinga na sila sa gabi. Now, it was a familiar place for all of them, which also made Judas' job of finding the Messiah that much easier. So si Judas, ang kanyang trabaho ay hindi lang pala maging treasurer, trabaho din niya na dalhin yung mga religious leaders kay Jesus or dalhin si Jesus sa mga religious leaders. We should note that the religious leaders wanted Jesus to be alone. Ayan, lagay nyo nga po sa comments, alone. Gusto nilang mag-isa po siya. Alone. Kasi maraming mga tao na sumusuporta kay Jesus, lalo na po during this Passion Week. You remember, di ba, on Palm Sunday, almost 1 week ago, sa timeline po natin, pumasok si Jesus ng Jerusalem triumphantly. Nakasakay siya ng donkey, yes. So, hindi yun ang normal na sinasakyan ng mga hari. Pero yung pagpupugay sa kanya ng mga tao ay parang para sa hari. So, maraming mga Hudyo ang kilalang-kilala na si Jesus. At natatakot itong mga religious leaders na kung aarestuhin nila si Jesus in public sa araw o kaya arestuhin nila habang nagtuturo si Jesus, baka mamaya dumugi sila ng mga tao. Gusto nga nilang i-preserve yung kanilang power over the people. So, binabalansin nila yan Ayaw nilang ma-disappoint yung mga tao, at the same time, kailangan din silang mag-impose ng kanilang authority sa mga tao. May power tripping dito and yan nga, preservation of their power and so on. At the same time, they also had to pander to the Romans. Kailangan din silang mag-suck up to the Romans. Hindi sila, pag meron silang nakitang religious leader pag meron silang nakitang radical, katulad ni Jesus, na parang posibleng gamitin ng mga Hudyo as their rallying point nila against the Romans. They would quickly snuff it out. Ayaw nilang tumagal yung mga ganong ano bang tawag natin dito? Controversy. So, ayaw nilang si Jesus ay dakpin in public. Madaming magkakagulo. This meant that Judas Iscariot became a valuable asset for them. Siguro naging thankful sila. Nagpasalamat talaga sila na si Judas ay ng Judas. Kasi otherwise, wala silang insider information. Wala silang kakilala sa mga disipulo ni Jesus na pwedeng magtaksil sa kanya. So, kung maalala nyo po, si Judas mismo yung lumapit sa mga religious leaders. Hindi nila sneak out si Judas. Hindi sila naglagay ng notice sa dyaryo. Tapos sinabi na kung sino man ang gusto magtaksil kay Jesus, puntahan nyo kami at mayroon kayong reward. Walang ganon. It was Judas himself
who approached them. Kaya talagang si Judas talagang mananagot sa lahat ng ito eh. Although lahat naman sila may sari-sariling pananagutan sa harap ng Panginoon. Pero si Judas ay merong malaking pananagutan. Of course, you could argue, Kuya, akala ko ba parte naman to ng plano ng Panginoon? Kasi kung hindi siya pagtataksilan ni Judas, hindi siya mapapako sa krus. So paano niya babayaran yung ating mga kasalanan? Tama din naman. But then again, kung hindi man si Judas yung humudas kay Jesus, gagamit ang Panginoon ng ibang paraan para maipako yung kanyang anak sa krus. That is the end goal palagi. So, whether through Judas or through another means, gagawin ng Panginoon yon dahil ito ay parte lahat ng plano niya para iligtas ang sanlibutan. Si Judas lang, unfortunately, ay nagpagamit sa kaaway at ngayon ginagamit po siya ng mga kaaway ni Jesus. So even though Jesus knew that he could certainly be found and arrested in the garden, kasi nga madalas sila doon, he still went there with the disciples. Bakit? Ito yung palagi niyang sinasabi, the hour had come. Yan, lagay niyo nga po sa comments, hour. H-O-U-R. H-O-U-R. Yan, lagay niyo sa comments, hour. The hour had come, and Jesus made no attempt to hide from his enemies. Naparito na ang panahon kung kailan siya ay mamamatay. Kaya hindi niya na dinedelay yung mangyayari. The hour had come. So, eto na po. Sino nga ba ang kasama ni Judas nung ipadadakip na nila si Jesus? Sabi po dito sa John chapter 18 verse 3, so Judas came to the garden guiding a detachment of soldiers. Look at that word, detachment. Okay, mamaya po, babalikan natin yun. Of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. So, ito pong officials, malamang ay Hudyo. Itong mga soldiers, malamang ay Romano. Okay? Romano. Sila yung mga Romans. They were carrying torches, lanterns, and weapons. So, they were armed to the teeth. Handang-handa po sila. The betrayer came with some Jewish officials. Yan po mga official na yan ay from the temple security force. If you remember, dati, nung si Jesus ay nagtuturo sa templo, ilang beses din siya nagkaroon ng disagreement, I would say altercation nga with the religious leaders sa templo mismo. At tinangka nilang arestuhin siya. Kasi Jesus, according to them, was blaspheming. Sinasabi niya, siya daw ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, and that was blasphemy para sa mga religious leaders. So, tinangka nilang dakpin si Jesus at that time. Pero dahil hindi pa nga oras, the hour had not yet come. Hindi nila madakip si Jesus. Palaging nakaka-slip away si Jesus sa crowd, or siguro yung mga tao ganun ka-interesado kay Jesus, sila na yung humaharang sa mga Pero hindi nila madakip-dakip si Jesus. Ngayon, nanigurado na po sila dahil etong temple security force, yung mga officials ng mga Hudyo, nagdala na po ng mga Roman soldiers. And not just one, not just two, not just 10, or even 100, but a detachment of soldiers. Now, the Greek word used for detachment was spira. Ang spelling po is S-P-E-I-R-A. Spira. Lagay nyo nga po sa comments. Spira. And a spira was less than a legion. Kasi po ang legion is thousands of soldiers. Ito pong spira was 600 men. So, ito po ay basic unit ng military. Meron, di ba tayo sa panahon natin ngayon, meron tayong mga batalyon, meron tayong mga squad. Nung panahon nila, ang spira ay 600 men. Now, siguro tataka kayo, Kuya, 600 ba talaga yung kasama ni Judas? Syempre,
we can assume that the Romans didn't really send this number of soldiers to arrest Jesus. Overkill naman po yun masyado. Pero, malamang sa malamang, meron pa ring malaking grupo ng mga sundalo na sumama kay Judas. Malamang nasa hundreds po yan. Kung hindi man dose-dosena, pero I believe siguro hundreds. So, ang tanong po natin, bakit ganun karami ang kailangan? Why was this many soldiers necessary to arrest just one man? Si Jesus lang naman ang pakay nila eh. Hindi naman nila dadakpin yung ibang disipulo. Siyempre, unless maglaban sila. Pero si Jesus lang talaga yung kanilang pakay. So, why this many soldiers? First, we have to remember that Jewish leaders tried to apprehend Jesus before on multiple instances. Ito nga po yung sinabi ko kanina. Ilang beses na silang nagtangka. But he always evaded capture. Nakakatakas po siya. So this time, nanigurado na po sila they may have called for reinforcements from the Romans. Ayaw na nilang makatakas ang Panginoong Jesus. Ayaw na nila. Sigurista na po sila. And tama din naman yung timing kasi nga the hour had come. Pangalawang rason kung bakit siguro ganito karami yung mga sundalo is that Jesus had a reputation as a miracle worker. Meron po siyang reputasyon na gumagawa ng himala at may kapangyarihan. Lalo na sa puntong ito ng ministry niya. Kung maalala po ninyo, yung last na himala niya was also one of the greatest. Binuhay niya si Lazarus. You remember? This was during his Passion Week. Binuhay niya si Lazarus. So, wala nang masihigit pa doon. Etong mga tao siguro, at lalo na yung mga Romano, they were superstitious and believed in the supernatural. Kahit naman yung mga Hudyo even though they believed in Yahweh, meron silang isang Diyos, maalala po ninyo na na-impluwensyahan din sila ng mga paganong nasyon na nakapaligid sa kanila. More so yung mga Romans. Ang daming Diyos-Diyosan ng mga Romano. Mas superstitious po sila. Mas naniniwala sila sa pamahiin at sa supernatural, sa mga kababalaghan. So, posible na kaya ganito karami yung sumamang sundalo kasi nga natatakot sila kay Jesus. They feared that Jesus would be very difficult to arrest because of his powers. Na mamaya, bigyan ko ka lang kayo ng preview, magkakaroon nga ng pagpapamalas si Jesus ng kanyang kapangyarihan. But not in a way we expect. Wala po siyang patatalsiking, well actually, meron. Pero wala po siyang susunuging mga sundalo at gagawing palaka, wala namang ganun. Pero mamaya makikita nila kung gaano nga makapangyarihan yung dinadakip nila. So that's the second reason. Posibleng natatakot sila kay Jesus. Lastly, kaya maraming mga sundalo is because there may have been a large number of Jewish pilgrims on the Mount of Olives that night. Posibleng maraming mga, sabi ko nga po sa inyo, this was the Feast of Passover. I mean the Passover Festival. So ilang araw po nilang sineselebrate to. Madalas, ay malamang, marami na pong nag-camp dun sa Mount of Olives para masaksihan nila yung festivities in Jerusalem. And again, marami sa mga taong ito followed Jesus. Marami sa kanila bilib na bilib kay Jesus. Kaya posibleng itong mga sundalong ito ay pinadala to suppress a potential riot. Natatakot nga again yung mga religious leaders na baka magpanic or baka mag-riot or baka mag-aklas itong mga Hudyo. So, itong mga sundalo ay pinadala para iwasan po yun. Okay? Yung maalala po ninyo, no? Kanina, nung dinescribe ni John yung kasama ni Judas na grupo, marami daw po silang dalang weapons, lanterns, and torches. The fact that the arresting group also brought weapons in case someone fought back
plus lanterns and torches, in case their target fled and hid on the mount. Kasi nga po, madilim na, gabi na, baka magtago itong sila Jesus. Kailangan nila ng sulo. Kailangan nila ng ilaw para mahanap yung mga, yung target nila. So this showed that they were expecting some resistance. It was a very serious and strategic operation, almost militaristic operation, just to capture one man. Para lang sa isang tao. Verse 4, Jesus, knowing all that was going to happen to him. So si Jesus, alam daw po niya lahat ng mangyayari sa kanya. What's ironic is that Judas and the Jewish leaders totally misunderstood the Messiah's nature. Akala kasi nila maglalaban si Jesus. And true enough naman, makapangyarihan po siya. At totoo din naman na kung lalaban si Jesus sa kanila, if he will fight back, then the detachment of soldiers wasn't enough. Kahit 1,000 pa yan, kahit 2,000, kahit 1,000,000, kung si Jesus meron po siyang desire to fight back, anghel po ang lalaban para kay Jesus. Lahat ng armies ng langit lalaban para kay Jesus. So, hindi sapat kung sino man yung mga sundalong yun. So, on one hand, they severely misunderstood and underestimated Jesus. Iniisip nila lalaban siya, pero kung lalaban man siya, kulang yung pinadala nila. Ang problema, or ang hindi nila alam, at hindi nila naiintindihan, hindi naman siya lalaban eh. Bakit hindi siya lalaban? Because he already knew everything that was going to happen and everything that had to happen. Lahat ng mangyayari at lahat ng kailangang mangyari sa gabing ito. Bakit? Because this was all part of God's plan of salvation. Lahat po ng ito ay parte ng purpose, plano. Lahat ng ito ay parte ng misyon ng Messiah dito sa mundo. So kaya hindi maglalaban si Jesus, kaya willingly magsasubmit po siya kasi ito ay kalooban ng Ama. Yun ang hindi naiintindihan ni Judas. Akala niya si Jesus ay tao lang na somehow merong kapangyarihan. And tingin ko yun din naman ang dahilan kung bakit pinagtaksilan niya si Jesus eh. Kasi kung totoong naniniwala siya na si Jesus ay anak ng Diyos, bakit mo ipagkakanulo yung anak ng Diyos? If he truly believed that Jesus was the Son of God. Siguro sa umpisa, katulad ng ibang mga disipulo, naniwala si Judas. Sa umpisa, nakumbinsi siya na si Jesus nga yung Messiah. Pero magkaiba sila ng mindset ng ibang disipulo kasi mukhang etong si Judas, ang tingin niya sa pagiging Messiah ni Jesus was as a political figure. Na si Jesus nga yung magliligtas sa bayan ng Israel mula sa mga mananakop. But then, when Jesus started to preach about salvation, about forgiveness of sins, parang medyo na disillusion si Judas. Parang sabi niya, hindi ito yun ah. Hindi ito yung ine-expect ko. So, mali yung pagkaunawa ni Judas tungkol kay Jesus. Akala niya makapangyarihan siya sigurong propeta at the most. Kaya nagdala siya ng mga sundalo kung sakali mang maglalaban si Jesus. Pero kung lalaban man siya, kulang yan. And Jesus, in fact, won't fight back because this was all part of God's plan. Judas hoped to catch Jesus by surprise, but he couldn't. Hindi niya pwedeng masurpresa si Jesus. Lagay nyo nga po sa comments, surprise! Lagay nyo po sa comments, surprise! Hindi niya pwedeng masurpresa si Jesus. Bakit? The Messiah's entire life was prepared for this hour. And Jesus was ready for it. Alam ni Jesus lahat ng mangyayari. So what did he do? Imbis na hintayin niyang lumapit sila sa kanya, siya na ang pumunta. Sabi po dito sa next part ng verse 4,
Jesus went out. Siya na yung lumapit and asked them, yung grupo ni Judas, "Who is it that you want?" Sino ba ang pakay nyo? Sino ba ang gusto nyong mukhang may gusto kayong arestuhin? Sino ba? Jesus approached his captors and questioned their intentions. Sabi niya sa kanila, who? Who were they after? Although alam naman niya na siya. Pero bakit pa niya tinanong? Bakit pa siya lumapit? Isa pong theory dyan is because he didn't want any potential violence to be directed at the disciples. Meron kasing posibilidad, although mamaya pag-aaralan natin ito, no? Pero meron posibilidad na hindi naman talaga nila kilala si Jesus. Kaya nga kinailangan may signal si Judas eh. So baka mamaya magkapisikalan. Pag sinabi nila, nasan si Jesus? Baka yung mga disipulo, itry po nila na depensahan si Jesus, ipagtanggol siya. Or siguro, itago siya. Posibleng magpanggap din sila na sila si Jesus. Kaya importante nandun si Judas eh. To point out kung sino nga ba ang Panginoong Jesus. Pero inunahan na silang lahat ng Panginoon. Siya na mismo yung nagpunta. Kasi ayaw niya na yung violence, ayaw niya na yung pagdakip sa kanya ay nandun mismo sa harap ng mga disipulo to the point na maglalaban sila at masasaktan sila. He was still concerned about his disciples. That's why he had to identify himself. Kinailangan niyang sabihin, kinailangan niyang alamin, kahit alam niya na, kung sino ang pakay nila. So sabi po nila, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. So, alam na po natin na ang pangalan ni Jesus ay Jesus. However, did you know that Jesus was actually a very common name for the Jews? Halos pareho po sila nung name nila for Joshua. Yung Jesus at Joshua ay halos magkapareho. So, medyo common po yung pangalan ni Jesus. Kaya nga throughout his ministry, di ba ako, Jerome Viray, meron po tayo mga surname. Noong unang panahon, wala naman po sila masyadong surname. Si Judas Iscariot, hindi po niya apelyido yung Iscariot. Ang ibig sabihin po ng Iscariot is of Kerioth. Okay? Lagay ko dito sa outline. Of Kerioth. So, yung Iscariot ay of Kerioth. Kerioth was a place dun sa panahon, dun sa bayan ng Israel. So, si Judas ay galing dun. Kaya siya tinawag na Judas Iscariot. So, si Jesus, basically, ang tawag sa kanya was Jesus of Nazareth. Lagay nyo nga po sa comments, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Throughout his ministry, the Messiah was known specifically as Jesus of Nazareth to identify him. He wasn't normally identified by his role as a carpenter or a rabbi, and not by his earthly parentage, katulad ng Jesus, son of Joseph. Kung maalala nyo po, di ba, si James saka si John, tinawag po sila na sons of Zebedee, kasi yung tatay nila ay si Zebedee. So si Jesus, hindi po siya nakilala bilang Jesus, son of Joseph. Nakilala siya bilang Jesus of Nazareth. And why was that significant? Kasi kung maalala po ninyo, madalas minamaliit nila yung bayan ng Nazareth. Isa nga sa pangalan nila kay Jesus was Nazarene because he was from Nazareth. Doon natin nakuha yung tawag natin doon sa rebulto na Nazareno. Because Jesus was a Nazarene, he was from Nazareth. At nung panahong yun, yung Nazareth po ay maliit na syudad. Parang ang hindi po siya syudad, parang barangay lang siya. Kaya pag merong nakakarinig si Jesus galing sa Nazareth, ano bang magandang naidudulot or ano bang magandang nangyayari nang gagaling sa Nazareth? Minamaliit po nila yung lugar. It was just a small town in Galilee.
in the upper part of Israel. And yet, an extraordinary man came from that unremarkable town. Yun nga yung nakakatuwa kay Jesus eh. Yun yung isa sa main na theme or tema ng kanyang buhay. Expect the unexpected. Talagang ganun. Akala mo manggagaling siya sa ganitong syudad, akala mo ganito yung kapangyarihan na dala-dala niya, akala mo ito yung mensahe na ibibigay niya, akala mo ang misyon niya palayain kayo mula sa mga Romano, pero hindi. Palalayain niya kayo mula sa inyong mga kasalanan. Hindi po ito yung ine-expect ng mga Hudyo. Their expectation did not meet the reality of Jesus. Okay, tuloy po natin. Verse 5. Sabi ni Jesus, I am He, Jesus said. And Judas the traitor was standing there with them. Sabi niya dito, I am He. Pero actually, in the original Greek text, wala po yung He. Sa original Greek text, ang nakalagay lang po doon was ego eimi, or in English, I am. Lagay nyo nga po sa comments, ego eimi, or I am. Lagay po ninyo sa comments. You all know, when we say I am, when we read in the Bible, I am, yun po ay pangalan ng Panginoon. It was one of His self-given names. Marami silang tawag kay Yahweh, marami silang kasi madalas yung mga names of God ay patotoo ng testimony po ng ginawa ng Panginoon para sa bayan ng Israel. Pero itong I am ay pangalan na binigay mismo sa kanila ng Panginoon. I am was one of God's names in the Old Testament. So nung sinabi ni Jesus na I am, on one hand, sinasagot niya yung tanong nila na Jesus of Nazareth, but on the other hand, it doesn't make sense. Kasi ang sabi nila, Jesus of Nazareth, siya po yung hinahanap namin. Tapos sasagot ni Jesus, I am. Kaya yung mga sumunod na manuscript, nilagyan nila ng He para yung grammar will make sense. Pero yung original Greek, wala pong He. Literal na I am. Ibig sabihin, deliberately, sinabi ni Jesus yung I am. Why? He wanted to show that He was taking the very name of the Lord from the Old Testament. I am perfectly sums up God's nature as the only uncreated and eternal being. Siya lang yung nag-iisang nilalang sa buong nilikha. Na una sa lahat, hindi siya nilikha. He wasn't made by anyone. At pangalawa, wala siyang simula, wala din siyang wakas. Kaya nga, sabi niya, I am ang pangalan niya. He just is. Hindi sinabing He was or He will be. In other words, hindi pa siya pinapanganak, He will be. No, He just is. Kahit nasaan ka, kahit anong time period ka, God is. God exists in and of Himself. Hindi siya Diyos dahil merong sumasamba sa kanyang mga tao. Hindi siya Diyos dahil merong lumikha sa kanya. Hindi siya Diyos dahil sinabi nating Diyos siya. Mawala na ang lahat, Diyos pa rin siya. Mawala na ang lahat ng nilikha niya, Diyos pa rin siya. Hindi niya piliin na iligtas ang sanlibutan, Diyos pa rin siya. Wala siyang utang sa atin. He is not obligated to do anything for us. But because of His love, because of His grace and mercy, pinadala niya ang kanyang anak para sa atin. But make no mistake, He is self-sufficient. Hindi katulad natin na kailangan natin ng Panginoon para mabuhay. Siya, hindi niya tayo kailangan para mabuhay dahil He is. He just is. He exists. Period. Kaya ang ganda no?
Nung si Jesus mismo, sinabi niyang I am, on one hand, it's a weird way of answering yung reply ng mga soldier, but at the same time, it was also a reminder na oo nga no, hindi pala normal na tao itong kaharap nila. Hindi siya normal na tao. Siya ay anak ng Diyos. Jesus repeatedly used I am in the Gospel of John when he claimed certain attributes of God for himself. Kung maalala niyo po, di ba? Sinabi niya, I am the bread of life, I am the light of life, I am the good shepherd, among others. Lahat po ng ito ay sinabi ni Jesus. At tuwing sinasabi niya yon, it would create controversy. Nagagalit talaga sa kanya yung mga religious leaders. Pero yung mga disipulo na nakikinig naman sa kanya, manghang-mangha sila. Kasi para sa kanila, it made sense. Sa mga religious leaders na napaka-legalistic, pero spiritually blind naman, hindi nila nagigets yung sinasabi ni Jesus. But for the simple-minded, yung mga makasalanan daw, according to the religious leaders, sila pa talaga yung lumalapit at tumatanggap ng mensahe ng Panginoon. So Jesus was God. Siya ay Diyos. 100% God and also 100% man. Kaya nga po siya mamamatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Verse 6. Look at this. When Jesus said, I am, or ego eimi, they drew back and fell to the ground. They drew back and fell to the ground. Ano po ibig sabihin ng they drew back? Napaatras sila, fell to the ground. Anong nangyari? Ano bang Tagalog ng fell to the ground? Lagay nyo nga po sa comments. Hindi naman sila natapilok kasi pag tapilok, di ba, paharap? Ano bang ibig sabihin ng fell down or fell to the ground sa Tagalog? Bigla daw po silang naganon. Bigla silang, hala, nahulog. Napaatras sila at bigla na lang silang, parang nawalan sila ng lakas bigla. Nagpatira pa, sabi ni Teacher Pete. Bigla na lang silang nahulog. When Jesus said, I am, those two words were so powerful and they contained so much of His divine presence, His majesty, His authority, na lahat ng mga kaaway niya became powerless. Can you put in the comments, powerless? Type nyo po sa comments, powerless. All of Jesus' enemies became powerless to stand against Him. Parang nawala sila bigla ng lakas. Kaya bigla silang natumba. His words literally knocked them to the ground. Ito po yung nangyari sa kanila. Oh. Can you imagine? Tingnan nyo po yung picture. Bigla na lang silang naghulugan. Grabe, ganyang karami yung dumakip kay Jesus. No? Mahigit. Actually, mas marami pa dyan yung totoo. Pero yan lang yung nasama sa painting. But all of them, even the Roman soldiers, yung mga malalakas na sundalo na naka-armor pa at may daladalang mga espada, they fell down. They became powerless. Grabe, no? With just 2 words. Magtataka pa ba tayo? Nung ginawa nga ng Panginoon yung creation, di ba? He also used words. Sabi niya, let there be light. Wala siyang ritual na ginawa. Wala siyang mga magic, hocus-pocus na kung ano naman. He just said it. And it became reality. Yung sinabi ni Jesus na I am, nasaksihan nitong mga tao yung glimpse. Katiting lang po ito ng kapangyarihan at gloria ng Panginoon. Hindi nga siya nagliwanag katulad ng transfiguration. Pero ganun kabigat yung gloria at kapangyarihan ng Panginoon
na nagpatira pa sila at nahulog. They became powerless. Grabe, no? We should note that Jesus chose. Look at this. He chose. Pinili po niyang gawin yun. Kasi mamaya, sasabihin niya uli, I am. Sasabihin niya uli, I am He. Pero hindi naman sila mahuhulog uli mamaya. But this time, pinili niya na ipakita sa kanila yung pruweba, a proof of His infinite power to emphasize that He was willingly going with them to be arrested. Hindi po siya powerless, katulad nila. He had all the power in the universe. To the point na sinabi lang niya, hindi nga niya sinabing madapa sila eh. Sinabi lang niya kung sino siya. Grabe, no? Parang sa panahon siguro natin ngayon, no? Kung hindi mo kilala si President Bongbong, o hindi mo kilala yung pinakamakapangyarihan sigurong tao sa mundo, sino kaya yun? Pero imagine niyo na lang kung sino man yun, pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi mo kilala. Familiar ka sa name, pero hindi mo kilala yung muka. Tapos biglang meron kang nakitang tao sa daan, and then suddenly sinabi niya kung sino siya. Sabi niya, I am Tom Cruise. Wow. Sinabi niya, I am Bongbong Marcos. Hindi mo alam sa muka, hindi mo kilala sa muka, pero narinig mo yung pangalan at bigla ka na lang, sa sobrang bigat ng pangalan niya, bigla ka na lang nahulog at nagpatira pa. Jesus might have looked powerless while He was being led away in chains. Kasi He will be arrested. Ipadadakip siya. But He was still in total control of the situation. He wasn't powerless. Kaya siya nagpamalas nito for also the benefit of the disciples, para paalalahanan sila na ginagawa ko to of my own volition, of my own choice. Hindi ako napipilitan, hindi ako powerless na gagawin nila sa akin to. Pinili kong magawa nila sa akin to. Kaya huwag kayong mag-alala. It was a reminder to the disciples. Nothing would happen to Jesus without His permission and outside of the Father's purpose. Kaya sinabi lang niya, and then they fell down. So after nyan, ano kayang tingin yung nangyari sa mga sundalo? Malamang natakot sila. Malamang nagpanic sila. Hindi nila ma-explain kung ano yung nangyari. But again, because they were superstitious, katulad ng maraming mga tao sa panahon nito, niniwala sila sa mga spirit, niniwala sila sa mga Diyos, mga Diyos-Diyosan. Posibleng na-realize nila na meron nga talagang kapangyarihan itong si Jesus. So ikaw, imagine mo na lang kung ikaw ay sundalo or kung ikaw ay pulis at bigla ka na lang na ganun during an operation. Anong unang gagawin mo? Siyempre, hahawakan mo yung iyong sandata. Kukunin mo yung baril mo at itututok mo. Kukunin mo, kung ikaw ay sundalo, kukunin mo yung espada mo at ready ka na ilabas yan at any time. Kaya anong ginawa ni Jesus? Kasi alam niyang tensyonado yung mga tao natatakot sila Verse 7, again, He asked them. He asked them. Hindi niya iniwan na nandun sila sa lupa tapos na, tumakas na sila. No, lumapit siya uli and then He asked them, who is it you want? Jesus of Nazareth, they said. Bakit ginawa ni Jesus yun? Bakit niya binaling lahat ng atensyon nila sa Kanya? Kasi again, ayaw niyang masaktan yung mga disipulo. Nagpapanik na yung mga disipulo ay yung mga sundalo Natakot sila sa pagpapamalas ni Jesus So, they were skittish.
They were nervous. Baka bigla nilang pagtatagain yung mga sundalo. Kaya si Jesus, to release the tension, He called their attention back to Him and asked the same question. Hindi niya na masyadong pinag-isip to mga sundalo. Parehong question pa rin yung tinanong niya. Para lang, ma-break yung ice, ma-break yung tension. We can imagine that Judas group was now hesitant to continue this conversation. Natatakot na po sila, especially given what happened earlier when Jesus confirmed His identity. They were skittish. Talagang tensyonado po sila. Kaya, ginawa yun ni Jesus. Ang galing din, no? Kahit na parang napakasimple lang naman ng exchange, nagtanong si Jesus. Pero kung titignan mo po yung context nitong mga verses na ito, ang dami pong nangyayari behind the words. Ang daming mga nangyayari on the actual scene. Verse 8, Jesus answered, I told you that I am He. If you are looking for me, then let these men go. So ayan na po, reveal na ni Jesus kung bakit ganito yung kanyang approach sa kanila. Kung bakit siya mismo yung naunang pumunta, kung bakit niya pinamalas yung kanyang kapangyarihan, and this time kung bakit niya inulit yung pagtatanong. Kasi iniingatan niya yung mga disipulo. Sabi niya dito, if you are looking for me, nakita niyo na ako, at hindi ako maglalaban. Jesus didn't oppose His enemies, and there was no more divine display of His power. Hindi niya na sila pinatumba uli. He willingly gave Himself up with the condition, look at this, that the arresting party would let His disciples go. Dakpin niyo na ako, pero wag niyo silang sasaktan. If we think about it, one of Jesus' reasons why He struck down the soldiers was to protect His followers. Lagay nyo nga po sa comments, protect. Can you type it in the comments? Protect. Iniingatan po niya yung mga disipulo. Bakit? Nung nagpamalas po siya kanina, it was as if sinasabi niya, nakita nyo yung ginawa ko, diba? Ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag nyong dadakpin at huwag nyong sasaktan yung mga disipulo ko. Kasi pag ginawa nyo yun, naalala nyo yung ginawa ko kanina? Using 2 words? May pagbabanta. Pero pansinin nyo po, no, there was a lot of wisdom sa sequence of events and actions ni Jesus. Hindi niya ginagawa lang yun parang manakot, para gano'n. Hindi. Ang purpose niya, ingatan yung mga disipulo. Kaya siya nanakot siguro in the first place ay para ma-realize nitong mga tao, nitong mga sundalo, hindi pala normal itong dinadakip natin. Kaya kahit anong sabihin niya, dapat sundin natin. Pero ang kahanga-hanga kay Jesus, kahit na meron siyang kapangyarihang ganun, He literally sacrificed Himself. Willingly, binigay po niya yung kanyang sarili. And this was a foreshadowing ng mangyayari on the cross. Pag sinakripisyo na ng Panginoong Yesus yung sarili niya, for all of us. Meron siyang kapangyarihan eh. Pero binigay niya yung kamay niya sa kanila at handa na siyang magpadakip. Verse 9, this happened so that the words He had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those you gave me. Sabi ni Jesus sa John 17, saka John chapter 6, walang malalagas sa kanyang mga disipulo except for one, si Judas. Pero yun ang kanyang pangako, yun ang kanyang kiniklaim. Sabi niya, Ama, wala pong malalagas dito, wala pong masasaktan sa kanila. Jesus took the punishment upon Himself, standing between His followers and harm. Imbis na sila yung masaktan, kasi siguro alam nga niya maglalaban sila. Nilagay na lang niya yung sarili niya sa harap. Prinonta niya yung sarili niya. Para lahat ng atensyon ng mga sundalo ay nasa kanya. So ito na po. Medyo tatalon po tayo ng konti. Matthew chapter 26.
Now the betrayer had arranged a signal with them. So ito na po, si Judas. The one I kiss is the man, arrest him. So bukod dun sa sinabi ni Jesus na siya nga si Jesus of Nazareth, meron pang isang signal na binigay si Judas dun sa mga sundalo. If you remember, Judas' job was to lead the chief priest to Jesus and quickly identify him for the soldiers and the temple police to arrest. Ang trabaho ni Judas sa gabing ito was to point out kung sino si Jesus. So he had worked out a signal. Sabihin nyo nga po sa comment, signal. Lagay po ninyo, signal. Judas had worked out a signal with them in advance. At anong gagamitin niyang signal? Yung bagay na dapat naman talaga ay friendly, harmless, pero dahil sa ginawa ni Judas, nag-iba yung konteksto nitong halik na ito. Now again, siguro nagtataka kayo, no? Bakit kailangan pang i-identify ni Judas kung sino yung kanyang master? Hindi ba sikat na si Jesus nung panahong yon? Hindi ba marami nang nakakakilala sa kanya? Posible. So bakit hindi na lang sinabi ni Judas na nasa Garden of Gethsemane, nasa hardin si Jesus, and then hindi na siya kailangan pumunta? That way, medyo yung konsensya niya hindi masyadong na di ba? Kasi ang hirap siguro ng, pero I can imagine si Judas, wakawala na siyang konsensya sa puntong ito. Kasi naggagawin niya lahat ng ito tapos hahalikan pa niya si Jesus. Pero ba't kinailangan nandun pa siya to identify? Remember, this arrest happened in the middle of the night and it was very dark. Madilim na madilim. So, posibleng hindi nila makilala si Jesus. Plus, pwede din namang hindi talaga nila kilala si Jesus. Kasi nga, yung mga ibang Hudyo, yes, siguro kilala nila si Jesus by face. But the Roman soldiers, of course not. So, posibleng merong confusion at maaresto nila yung maling tao. At yung sabi ko nga kanina, baka yung isa sa mga disipulo, magpanggap pa sila na siya si Jesus. Diba? Kung maalala po ninyo si Thomas, was it Thomas or the other, sino ba yung tinatawag na Didymus or twin? Teka lang search ko ulit. I think it was Thomas. Didymus. Tama, siya nga. Thomas the Apostle was also known as Didymus. Alam niyo po ibig sabihin ng bansag ni Thomas na yon? Thomas or Didymus. Ay pagsabihin po ng Didymus was twin. Kasi sabi po nila, kamukha daw niya si Jesus. Somehow, kahawig. So, in other words, Jesus, hindi po siya katulad ng mga nasa painting natin na mukha talaga siyang gwapo-gwapo, tangos ang ilong. Hindi. Siya po yung Hudyo. At alam niyo naman ang itsura ng mga Hudyo, hindi naman sila maputi. Hindi naman mahaba ang buhok at parang nag-rejoice. Hindi po Yung itsura ni Jesus was unremarkable. Na posibleng mapagkamalan mo pa siya nakamuka nung isa sa mga disipulo niya. So, yan po ang dahilan kung ba't kailangan nandun si Judas. Baka magkaroon ng confusion. Okay? So, ito na po. Ito na, ang sikat na halik. Verse 49. Going at once to Jesus, si Judas daw po yung lumapit. Tignan nyo yung sinabi niya, "Greetings, Rabbi." And then, he kissed him. "Greetings, Rabbi," and kissed him. Now, in Jewish culture of Jesus' time, a kiss wasn't always a romantic expression of love. Katulad po sa panahon ngayon. Although, yung beso-beso, gets naman natin yan kahit naman po sa ibang mga kultura,
Sa Europe in particular, na yan siguro yung mas sikat na example natin ngayon, they would, yung meron silang brotherly kiss kahit sa mga lalaki. Nung panahon nila Jesus sa mga Hudyo, hindi naman po sila unfamiliar dyan. Actually, palagi nga po nilang ginagawa yan. A kiss on the cheek was a common greeting. Yan po ang kanilang batian. Meron silang hi, hello, pwedeng may ganun. Pero meron din silang kiss. And it was a sign of respect, honor, and close friendship. So kahit po yung mga estudyante, minsan hinahalikan din po nila yung kanilang mga guro as a healthy expression of honor. Okay? So sa normal na context, maganda po itong signal na ito. It was a sign of honor, respect. But what made this kiss stand out was the context ng gabing ito. It was the kiss of a traitor, or yung sa Tagalog nga po natin, halik ni Judas. Lagay nyo nga po sa comments, halik ni Judas. Halik ni Judas. It was the kiss of a traitor who had come to drive a knife into his master's heart. Adding insult to injury, Judas even called Jesus Rabbi or teacher. Diba yun yung isang term of endearment nila kay Jesus? Rabbi, teacher, master. He was hypocritical. Para siyang hipokrito. Kasi yung kanyang intensyon, yung kanyang layunin or purpose, kinokontradict yung kanyang gawa at action. Sa labas, mukhang ino-honor niya at respect niya si Jesus. But at the same time, he was also betraying Jesus. Nakakalungkot, no? Kasi si Judas, kasama siya sa mga disipulo na pinaglingkuran ni Jesus. Jesus washed Judas' feet. Remember, during the Last Supper? Ang hindi lang naabutan ni Judas was the communion. At tama din naman siguro kasi hindi naman siya totoong mananampalataya eh. Kaya nga niya nagawa to. Pero kahit na alam ni Jesus yung puso ni Judas, pinaglingkuran pa rin niya. Hinugasan niya yung paa. Sa 3.5 years, na disipulo niya si Judas at kasama niya si Judas sa ministry, hindi naman niya trinato ng kaiba si Judas katulad ng ibang mga disipulo. Pero, kaya ang pait ng gabing ito eh. Kaya maintindihan natin kung bakit si Jesus, no, yung nananalangin siya just last week, nung pinag-aralan natin, parang mukha siyang nagpawis ng dugo kasi grabe yung stress ng ganito. Minahal mo ito, tapos okay na sana yung ituturo ka. Yan si Jesus. Yan si Jesus, dakpin nyo. Okay na sana yun kasi alam mo namang Judas siya eh. Pero yung tinawag ka pang rabbi, tapos hinalikan ka pa. Sabi ni Mama, Judas used words, but his heart was not with Jesus. Totoo nga po eh, naging hipokrito talaga si Judas sa puntong ito. Hipokrito. Sabi dyan sa Luke 22 verse 48, Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Kahit na sa panglabas na anyo, parang binibigyan ng respeto ni Judas si Jesus. Kasi nga hinahalikan niya. But the irony of Judas' action wasn't lost on Jesus. Alam na alam ni Jesus yung pakay ni Judas. He basically asked the betrayer, are you so numb? Ganun ka na ba kamanhid at patay sa kasalanan mo? Na kaya mo kong halikan habang pinagtataksilan mo ko? Yun basically yung sinabi ni Jesus dito eh. Are you betraying the Son of Man with a kiss? Paano mo nagagawa yan, Judas? Judas was a good example of a seared conscience. Alam niyo po ibig sabihin ng seared conscience? Na manhid na. Kahit yung konsensya niya at yung puso niya alam yung tama,
Hindi niya na pinapakinggan na manhid na yung kanyang puso. While God certainly used this situation, ginamit ng Panginoon yung manhid na puso ni Judas to set into motion His plan of salvation. Judas was still accountable for his actions. Make no mistake. Sabi nga po natin kanina, 'di ba? Kung hindi man si Judas ang magbe-betray kay Jesus, gagamit pa rin ang Panginoon ng ibang paraan para maipako si Jesus sa krus. Kasi kailangan siyang mamatay eh. Eventually, kailangan siyang mamatay. Ultimately kailangan siyang mamatay. So, whether si Judas ang gagamitin or hindi, nakabase na lang yun kay Judas. Bakit? Kasi choice to ni Judas na magpagamit siya sa kaaway. Ang kamangha-mangha lang dyan, sa kabila ng katotohanan na ito ay choice ni Judas, ginamit pa rin ng Panginoon yung choice na yon, yung maling choice na yon, to accomplish His purpose. Kaya nga si Jesus hindi siya natatakot eh. Willingly, binigay niya, sinuko niya yung sarili niya sa kanila. Kasi alam niya na lahat ng ito ay saklaw pa rin ng plano ng kanyang Ama. And now, we come to verse 50. Sabi ni Jesus kay Judas, "Do what you came for, friend. Do what you came for." Yung plano mo, yung sinadya mo, kaya ka nandito ngayon, gawin mo na. Jesus gave Judas permission to accomplish his plan. Again, reminding us that Jesus was in total control of everything that happened. He was deliberately making this an easy arrest. Hindi na siya naglalaban. He wasn't going to fight his enemies and captors. Now, what's interesting to see in this verse is that tinawag niya si Judas na friend. Di ba? Lagay niyo nga po sa comments, friend. Lagay niyo po sa comments, friend. This was an especially piercing comment since Judas was pretending to be Jesus' friend while he gave him up to the authorities. Nung tinawag siguro ni Jesus na friend si Judas, grabe yung dating nun siguro kay traidor, di ba? Sa traidor. Kasi si Jesus, hindi ko alam kung gaano katotoong tinuturing niyang friend si Judas or sinabi lang niya yan ironically. Pero it was especially piercing. Nakakakonsensya, kumbaga. Kasi si Judas, nagpapanggap lang siyang kaibigan ni Jesus. Pero si Jesus, trinato niyang totoong kaibigan, si Judas. Verse 50b, then the men stepped forward, seized Jesus, and arrested him. They arrested him. Ganun lang kadali. Siyempre kanina, biglaan lang silang natumba. Alam na natin yung mga dramang nangyari sa gabing ito. Pero ultimately, Jesus made no effort whatsoever to resist. Hindi po siya naglaban. The Son of God willingly let Himself be taken away. Sabi nga po sa Isaiah 53 verse 7. Do you remember this verse? He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. He was led like a lamb to the slaughter. Para daw po siyang batang tupa. And as a sheep before its shearers is silent, so He did not open His mouth. Ito po ay prophecy patungkol sa Messiah, na ang tagapagligtas daw po ay hindi maglalaban. At ganun nga po yung ginawa ni Jesus. Kahit sa pagdakip sa Kanya, hindi po siya kahit isang beses naglaban. Amen? Unfortunately, at ito po yung pag-aaralan natin next week, not all of Jesus' disciples understood that this was the way it should be. Alam kasi ni Jesus, dahil kontrolado nga ng Ama lahat, na ito ang dapat na mangyari. Pero yung mga disipulo,
Kahit na ilang beses na silang pinaalalahanan ni Jesus, mukhang hindi pa rin nila nagigets. And some of them, in particular, one of them, at kilala nyo na ba kung sino yon, would react with violence against the people who was arresting their master. And next week, yan po ang ating pag-aaralan. Meron po ba kayong tanong bago tayo magwakas? Sabi po ni Mommy, Jesus was willing to be arrested because he knew that this was the Father's will. Aba, ang galing naman ng mama ko. Jesus knew that his hour had come. Kaya po hindi siya natatakot at hindi siya nangangamba. Sige po, meron po ba kayong tanong? We have time. Medyo maaga po tayong natapos. It's only 8:52. Mana ako sa'yo. Aba? Grabe naman yan. May tanong po ba kayo? Medyo nagugutom na ako actually. Si mama kasi nagdala ng pagkain dito sa office. Tapos inakyat naman niya. So yung office amoy pagkain po ngayon. Buong midweek po ako nakakaamoy ng pagkain at natatakam na po ako. Sabi ni Tito More, ang aking pastor na tito, kung si Judas ay kung si Judas ay kinasangkapan ng dyablo, pwede rin kaya ang mga Kristiyano? Posible. Posible din naman na ang mga Kristiyano ay matempt ng kaaway. Pero bihira sa mga totoong Kristiyano. Pwede kasing ang gawin ni Satanas sa mga Kristiyano, i-oppress po tayo, pasakitan tayo. Siyempre, pwede niya tayo ding tuksuhin. Pero bilang mga Kristiyano, we also have the Holy Spirit na nag-iingat at nagdadirect sa atin. So yes, pwede pa rin gamitin ni Satanas yung Kristiyano, but I think ang mas ginagamit niya para babagsakin tayong mga Kristiyano is yung mga circumstances, yung ibang tao, minsan yung kalusugan natin, ginagamit niya. Pero hindi yung punto na ganito katulad ni Judas, na gagamit si Satanas ng Kristiyano na ibebetray niya or publicly i-denounce niya si Jesus. Sabi ni John Royce, welcome back John Royce, nasa Pilipinas ka na ba? Si Judas ba ay nasa impyerno? Abay, ano pong tingin nyo? Ano pong tingin nyo mga kapatid? Nasa impyerno po ba si Judas? Kasi alam ko may mga ibang literature na hindi naman biblical. Sinasabi nila nagsisi daw si Judas, bla 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 bla. Pero ano pong tingin nyo? Nasa impyerno ba si Judas? Wala pa daw si John Royce. Pasalubong bro O sige po, sagutin na natin. Nasa impyerno po si Judas. Yes, yes, yes. It's a solid yes. Wala pong indication sa Bible na humingi siya ng tawad. Hindi siya nagsisi, bro. Hindi siya nagsisi. Kasi kung nagrepent talaga siya, as in nagsisi, hindi siya magsusuicide. He was overwhelmed by guilt. Magkaiba yun sa nagsisi, na konsensya siya. At hindi niya nakinayanan yung kanyang guilt. Kaya siya nagpatiwakal. Hindi siya nagrepent. So obviously, hindi po siya napunta sa langit. Diba? Nasa impyerno po siya. Bakit ganito yung comment ni Tita Edith? Kung sakaling hindi tayo niligtas ng ating mga kasalanan ng anak ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito, Tita Edith? Kung sakali hindi tayo niligtas ng ating mga kasalanan ng anak ng Diyos. Kung sakali hindi tayo niligtas mula sa ating mga kasalanan ng anak ng Diyos. Tama po ba? Ano po kaya ang kalagayan natin sa kasalukuyan? Tanong lang, Pas J. Di wala po tayong pag-asa.
Kung hindi po nangyari ito, kung hindi nangyari lahat ng paghihirap na naranasan ni Jesus, wala po tayong pag-asa. Pero yun nga nandito po tayo sa puntong ito ng history kasi nagkaroon tayo ng pag-asa at pinadala ng Panginoon ang kanyang anak. Kung sakali mang hindi pa pinadala si Jesus at katulad ng mga Hudyo, naghihintay pa rin tayo sa Messiah, I don't know, hindi ko alam, ayoko din mag-speculate kasi kung maalala po ninyo, ang Pilipinas ay pagan country. So malamang naniniwala pa rin tayo sa mga ninuno natin, sa mga spirito-spirito, sa mga anito. Pero praise God, dahil wala na po tayo dun. At pinadala nga niya ang kanyang anak para bayaran ang ating mga kasalanan. He gave us hope. Yun po ang ginawa ni Jesus. Sabi ni Tita Mary, is it maybe giving a chance to Judas? That's why Jesus called him friend? Posible. Posible pong call to repentance yun ni Jesus. Kaya po niya tinawag na friend si Judas. Posible po. That's a good way to look at it. Although wala naman po yan sa Bible, pero mukhang magandang magandang pananaw. Posible. Posibleng binibigyan pa rin ni Jesus ng chance si Judas. Sabi ni Pastor More, may mga sekta at matatalinong tao na justified ang suicide. Hindi po sa Bible, hindi talaga siya kahit kailan justified. Because for you to take your own life, paano ka patatawarin ng Panginoon sa kasalanang yun? Hindi ka na makakahingi ng tawad. At hindi ka na makakapagsisi. Patay ka na Paano mo ihihingi ng tawad yung kasalanan na hindi mo na kayang ihingi ng tawad kasi patay ka na? Does it make sense? May sense po ba? Saka po, ultimate na kasalanan din yun. It's one of the ultimate sins. Yung kitilin mo ang sarili mong buhay. You would have to be so hopeless at hindi ka na talaga naniniwala sa Panginoon para dumating ka sa punto na magsusuicide ka. Kaya nga po kung meron tayong mga kapatid na ganyan yung naging story nila, no? Muntik na po silang pumunta doon. Pero sila po ay niligtas ng Panginoon. Grabe po talaga yung intervention ng Panginoon sa ganun. Kasi grabe din yung mga babasagin mong wall bago mo isipin na kitlin ang sarili mong buhay. Yung mercy killing po ay hindi suicide. Magkaiba po yung context niyan. Kaya meron pong mga mercy killing na justified, although it's for another time. Tito More, ibang topic yan Mahaba kasi usapan tungkol dyan pero magkaiba po ang suicide saka mercy killing or yung tinatawag nating euthanasia. Magkaiba po siya. But that's a lesson for another time. Ayan. Sabi ni Teacher Pete, everything happened because it's the will of God so that we will all be saved. Amen. 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 Yan po lahat ay kalooban ng Panginoon. Amen? Next time na yan, Tito More. Sige po, kung wala na po kayong... Ayan, si Pastora Froy may tanong. Paano po yung mga bansa na merong culture of suicide as honorable? Kung yun po ang culture nila, sana po, mabahagian sila ng salita ng Panginoon. Kasi kung hindi, wala silang pag-asa. Just because that is your culture doesn't excuse you from the reality na pag ikaw ay nagpakamatay, ikaw ay pupunta sa impyerno, diba? But again, that's for another lesson. So, salamat po sa inyong mga tanong. Salamat po sa pagsama nyo sa ating pag-aaral. Next week, makikita natin si Pedro na nananaga ng tenga. And titignan po natin yung mangyayari. Sabi ni Roxanne Cabang, tama po ba? Pastor, please pa-pray request po. Binabagyo po kasi ako ng problema. O sige po, ipanalangin po natin si Sister Roxanne. Ayan, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Sige po, let's pray. Samahan niyo po at manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka po namin ngayong gabi
At nagpapasalamat po kami, Lord, sa mensahe mo na nagpaalala sa amin na you are in control of everything. Kahit, Panginoon, sa gabi na ikaw ay aarestuhin, kontrolado mo pa rin lahat ng detalye. Lahat ng nangyari, Panginoon, ay parte ng plano mo. At kahit na si Judas, ginawa po niya ito mula sa kasalanan, nagdesisyon po siya na saktan ka at ipagkanulo ka, somehow, Lord, ginamit mo pa rin ito to accomplish your purpose. Ngayong gabi, Lord, yan po ang gusto naming maalala. Yan po ang ibabaon namin, lalo na po sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin ngayong gabi. Tinataas po namin si kapatid na Roxanne. Ganon din po yung iba po namin mga kapatid na merong matinding pinagdadaanang problema ngayon. Ipaalala niyo po sa kanila that you are in control. Na nung panahon, Lord, na ikaw ay dadakpin, hindi ka po naglaban, hindi ka po nagpanik, kalmado ka lang, Panginoon, dahil alam mo po na ang lahat ng ito ay parte ng plano mo. At ngayong gabi, Lord, yan po ang aming pananampalataya. Kahit na ayaw namin ng problemang ito, kahit na napakasakit na mga nararanasan namin ngayon, magtitiwala pa rin po kami sa iyo, Panginoon, that you have a greater plan and you have a better purpose, Panginoon, behind all of these trials and tribulations. Kaya katulad ni Jesus, hindi po kami magpapanik, hindi kami matatakot, kami ay kalmado lang, pupurihin ka pa rin namin, Panginoon, mananalangin kami, lalo po kaming lalapit sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na meron kang layunin sa likod ng mga pagsubok na ito. Kaya salamat po, ngayong gabi, Lord, kiniklaim po namin na makakatulog kami at makakapagpahinga kami ng masarap at payapa, dahil alam po namin, Lord, that you've got our back. At hindi mo po kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lahat ng kapatid kong nandito ngayong gabi. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, katagpuin mo po sila. At ngayon, Lord, binibigay po namin at binabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamainam na pagsamba. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At kung meron po kayong kasama dyan sa bahay, pagpalain nyo po siya. Sabihin nyo, God bless you. Ayan. Meron po tayong konting announcement bago tayo magwakas. So sa Sunday po, tuloy-tuloy yung ating, ano tawag dito? Yung ating series. Ayan. Tuloy-tuloy po yung ating series. And next Wednesday, ito po ang topic natin, Jesus is Arrested Part 2. So, Matthew, Mark, Luke, and John. 4 na Gospels po yung pag-aaralan natin next week. Pero konting verses lang naman po from those Gospels. At most 3 verses lang po or 4 sa bawat Gospel na yan. So, pag-aralan nyo na po yan, basahin nyo na. At kung meron po kayong tanong, mag-comment po kayo next week sa ating pag-aaral. So, yun lang po. Happy birthday po sa ating mga kapatid. Ngayong araw, birthday ni Tita Mafe and ni Tito Mon. And then sa mga susunod na araw po, birthday ni Pastor Froy, ni Tatay Frank, at nung iba po natin mga kapatid. Happy birthday po sa inyong lahat. Mga Octoberians, sabi po nila tayo daw po yung mga pinaka-pogi at pinaka-masunurin at pinaka-mabait. Pero happy birthday po sa inyo. See you on Sunday mga kapatid. God bless you. And good night. God bless you po.